Right, so just a quick introduction about myself. By the way guys, my name is Arnel Hinautan. I'm from Butuan City and I am one of the core representative in Quantum Metal Corporate, right? So nag-base ako ngayon sa sa Ortigas, sa office nato sa Ortigas. And then ang atong mga IT teams, ang uban ng board of directors is napo dito sa Ortigas karon. Okay? So, kung sa katong mga wala pa nakabalo o wala nakailas ako, by the way, kana bitaw nag-send o analysis, technical analysis sa Telegram na nakapangalan Nel, ako na. Alright? So, kung na nag-post na 72, safe to buy, 71, extreme buy, na ako na siya. Para makabalo lang ang uman. Okay? So, nakauna-una ta ba? Kana bitaw mo join ka o kanang presentation yung nani. Nakauna-una ka ba nga? Kung saan mo po nilang kabuang mo? No? Kinsa may naguna-una ana diri karon me. Yung makauna-una ka ba nga? Kung saan mo pugahan nila ang mga rocket tree Wala mo nag-wonder unsa ni siyang opportunity? Wala naguna-una. Nakalagay. Actually, ang Bitcoin mo ko sa kind of kadung ka na sir? Sa Bitcoin na karon kanang ilahang utang ka daghang scam ba? Okay, yeah. Mo na naamay daghan na nagod. Daghang tinagawas. Ang gawas niya ari ka sa dollar nga unsa na ilahang buy ka o peso to dollar. Ana siya exchange sa app niya. Kung palit kang Bitcoin, kuha sa Bitcoin, gaan kanila o corresponding nila yung makuha in a certain week. Okay. Oh. So kinsa pay naka-experience sa nadri prehali? Wala nilain. Guys, I just want to clarify Bitcoin is the mother of all cryptocurrencies. Oh, kana siya. So daghan kayo ang ningsamit ng mga phishing sites, phishing companies. Gamit nila ang pangalan ng Bitcoin, but in reality, nila nang kaugalingon na scheme to scam people. Okay. Alright? Bitcoin is not a scam. Daghan din na mag-prove kay pati gani government gi-receive na siya as payment. Nimpasa na gani siya sa Senate sa US and they are planning to use Bitcoin as a digital cryptocurrency or digital currency. Alright? So, di na siya malikayan nga naagi mga tao nga scam, especially for those people na kulang ang kaalaman when it comes to cryptocurrencies. And it is much better or pinaka-importante sa ato yun is kanabitong ato santunan. And that is the purpose and the reason why naatadri agaron. Okay? Di na siya malikayan, daghan ni kay mga nana. So, I just want to share to you ang atong bago nga project. Mano siyang gitawag the future of digital gold. So, tanan ba diri member na sa QM? Yes. Tanan. So, dili na kayo kung maglisod pag-compare ang QM na to karon, which is ang first project, unya ang atong second project, nga mao ni siya ang sa QMGP. Ato na siya i-compare unya. Tanaw nato siya ang diferensya nila duha. Okay? So, kailangan sige lang mo siya present sa Zoom mo. Yes, Sir Francis. Sir Francis, siya atong CCO. Kana, kailan mo na? Kaila. Sir Erwin, mo siya atong chairman sa Pensyama Project. Kabalo naman mo, asagit connected si Sir Erwin, di ba? Oo, may pabor-pabor, usa sa Baptic na leader diri sa Cebu. And then, we also have here Ryan John, the CEO. Isa na siya ka-Korean. Nakita naman ni kadaghan na dito sa Ortigas, Daghan kini siya mga projects like gaming, metaverse, blockchain, and then other else. Basta related siya sa Web3. Ako na-discuss niya sa Web3. We also have here Sir Charles, related yapon sa entrepreneurship, and then cryptocurrencies more on online. And then we also have JJ Lizarando. Isa siya ka-trader, and then sa blockchain or on cryptos, and also we have here Lloyd and Francis katong ganihan represent. Francis is also a trader, Mostly ang iyang gina-trade is kanamit ang mga meme coins,
or cryptocurrency gyapon siya. Kana kitang cryptocurrency bitaw nga walay klarong tumong bitaw. Kanang gawas na siya tungod kay daghan kay ang gusto may pagawas na siya token. Wala siya backup. So mo na siya niya gina-trade mostly. So for overview, we have Quantum Metal. Atong i-divert, no? Ato siya i-transfer ang atong first project na sa Web2, i-transfer nato siya diri sa Web3. Huwag mo ni siya ang atong bagong project karon. So, nag-focus ta RWA or Real World Asset. And then, natin mga existing na diri ang mga companies na may nag-regulate sa ato. And we also have two major tokens sa pagkakaroon. We have QMC and QMGP. I will discuss it later kung saan na sila. Okay, so what is Web 2 and Web 3? So Web 2 daw, kung saan na natin ipaggamit karon, mag-search ka diya sa internet, ano siya ang Web 2. Especially yung mga reviews, ano siya ang Web 2. User-generated content, yung mostly ang maka-income ginamit sa Web 2 is yung mga companies. Like Facebook before, YouTube before, di ba? Sila lang ang maka-income. Then, kanang mga e-commerce, kanang mga online selling karon, muna siyang sa Web 2. Alright? Nagkakata mo isa ka example. Sige, kinsa man dira si tanaw sa lida sa TV, may ka ng mga kardo, marang sa kardo na lisan. Nahihilig diri. Guys, ani ha, magtanaw kang TV, pangutanon na ka. May income ba ka na? Wala. That is one of the major example sa Web 2. Kana bitang nagtanaw ra ka for pleasure, hingaw ka, enjoy ka, ano lang. Pero ang income man na is kantong network, tama? Yung asa man siya nga way ng income tungod sa mga sponsors, mga advertisement. Tama? Alright. Ang sa Web 3 lahi. Ang sa Web 3, although nga wala kay existing company, as long as connected ka sa blockchain or crypto, you can do a project na example, gitry na nakaroon sa sa Facebook mo na nag-change sila pangalan ng Meta. Nabantay mo? Isugdan na nila na mga streamer o vlogger karon. Pangutana, mga artista ba na sila before? No, hindi. Isikat na sila tungod sa views, na sila yung mga sponsor mo nang income sila. Una lang nato, kamo na siya example sa Web3 para mas dali. Okay? Ato ni siyang ipinambad para mas dali usabtan sa tanan, okay? So atong una, ang income is katong network lang karon pati kita as long as daghay mo view sa imo ha, create ang channel nimo, sikat na ka. Right, income na ka. Example, Paris Diwata, di ba? Sikat na di ba ron? Ana. Alright. So Web 3 coined by Gavin Wood in 2014. Ito na ang next generation internet via blockchain. Kinsa diri nakatan-aw daw kanang metrics ata yun or kanang mga katong ka Arnold without mga robot i-identify na nila ang tao as code, dili na siya pangalan. Ang imuhan ng pangalan E04678 kana murag ingonana na ni karon si blockchain. Right? Nakay sarili nimong wallet, nakay wallet address, ikaw lang ang nagagamit. Tanan nga wallet address unique, so wala kay kapareha na. So once ka na i-send anang like items, kwarta o unsa man na diha, ikaw ra gid ang maka-receive. Dili na pwede nga mag-duplicate mo. Mura bitaw siya kanang PSA bitaw nimo sa imong life birth. Ana na siya. So, ang sa Web3 pod, tanan nga economy kato akong gi-discuss lastly about RWA, no? Tanan na siya tokenized na. Tokenized na siya tanan. Let's say na kay balay. Asa man nga balay nimo? Example sa mga sikat ng mga balay, di ba? Kuhaon nimo ang imong picture, tanan details, title, tanan i-upload mo siya sa NFT or imo siya himuan og token, pwede nimo siya ibaligya maski kinsa. Dili na kinahanglan ang buyer madto pa sa imong balay, mag-survey pa siya, mangutana pa siya, namatyan manidiri ani imong balayan ni. Wala na ingon ana, kay ngano, pwede mo palit ana is taga Australia o lagyo, paliton nimo nilang imong property via token. Kay ngano, tokenized naman. Right? O kaya paliton niya via NFT. Okay? Nakuha ba? Nakasunod ba tanan? Yes.
So, para siya kalangian sa Web 2 and Web 3. And, to add pala, para tuloy-tuloy ha, ang existing project na to sa Quantum Metal karon, muna siya ating unang direct Project 1. Kung unsa ni ang naa sa atong gisudlan karon, unsa may mga product ni Quantum Metal karon, okay? Unsa may mga consultant dire na train na mo? Gold siguro storage account. Gold storage account na tayo GSA, GCA. na po tayo GCA, and then GAE, then X and 5X, tama? Easy. Alright. Mao na siya ang atong mga products diri sa Web 2. Unsa man ang atong ginabaligya? Gold, yes, gold. Tapuon na to para klaro kayo. Gold. Unsa man na digital, physical gold. Physical. Digital. O physical. Physical. Alright. Physical gold siya, but we are using the fintech system mo na makabay na ta online, digital na. Right? But na siya katumbas na physical. Okay, pangutanong ta mo. Nagbay mo online, tama? Yes. Mutuo ba mo nga naa gini katumbas nga physical gold? Yes. Yes? Yes. Pusiga dabi? Yes. Yes. Alright. So, tinuod, ginay katumbas physical gold. Kaya nga naman, na certification, naka-receive na mo ba? Tama? Tama? Yes. Okay, so dili na ta maglisod diri sa Web 3. Alright? Ako na-explain karon nga no. So, atong product is gold. Kung mupalit ka online, digital lang, pero na siya katumbas nga physical gold. Okay? So, dili na ta maglisod ani og adapt sa Web 3. What is RWA tokenization? So, real-world asset tokenization is a process of converting ownership right of real-world assets into digital tokens as fractional share of ownership placed on a blockchain. Blockchain is like sa karon man gud sa Web 2 ang atong gigamit is banking system, tama? So, naagid siya delay, di gina siya malikayan kay bangko man, especially if kanang weekend close kitang bangko. So, may expect ka Monday or Tuesday pa ma-process, tama? But when we say blockchain, ang imong request na or kung mag-process ka, almost instant. Almost instant, no? Pag ako mag-send ko example, na ako'y Bitcoin, as per ma'am, na ako'y Bitcoin, na ako'y bayro nun sa imo ha. Ako i-send sa imo ha Bitcoin as a payment. Ma-receive niyo na almost instant. So, dili na ako kinahanglan matug bangko, dili na ako kinahanglan magpaabot pa diri na mag-open ng bangko. No. Almost instant na siya. Okay? Kung hunaw na mo unsa ang pinaka-smooth nga transaction, mas kinaa pa ka sa Switzerland o tuwa pa ka sa Atlantic diha. I-send na mo na sa imo as long as naka-internet, ma-receive mo na siya. Alright? So, ang RWA pod, ako ba, wala pa siguro kadungog ani. Tanan nga na diri inyo nakita sa kalibutan, ato siya i-convert into digital. Oh, labi na kani makatawag igwa ni kaya akong lula mong god. Sige tanaw ng mga high-tech kita sa una kanungdum ko ha. Makakita na kanina siya mga sakyanan ng lupad, mo na din siya, patika po kayo. Simple po kayo. Kita kaya siya robot, mag-una na din siya ka ng negative ba? Yung mana kami sa unang mga na sa una. Kaya na kita ka kinaiya. But guys, I tell you, tinuod na siya karon. Alright? Motuo baka na ay isa ka condominium na halin og trilyon, pero ang palit wala ni adto dito para i-survey. Gipalit niya online lang. Kita na rin niya sa online. Uy, yung dating ako nito kinahanglanan ako ni. Sige, paliton na ako. Palit siya og token, yung gipalit. Alright, na si cash, fiat money. Deposit niya sa bangko, ning palit siya itong token, ang token na igamit, ipalit ang itong property. Nakita ninyo sa kasbot ang transaction? So I mean, lahat kayo nyo nakita diha, kani mga building, pati yung speaker, pwede mo yung baligya online. Dili na kinahanglan nga, mag-post ka, magpunta ka ng advertisement,
nga i-hire pa nimo si Nika. Nga siya may magkuhan, kami kani, pagpagwapa ni, no need na siya. So it means nga kaning Web3 yun, daghan gikayo ni kanang mga advertiser, bitaw mga kuhan, nga mawad-an anak buhay tumudanan. Kay kaning mangod siya nga kuhan network is less expense ni for those businessmen. Dili na kung ako ang tagiya o kaning kondo na kay mga condo units, unsa may mong buhaton. Sa karon ha, mag-hire kag property manager. Property manager nimo mag-hire pa sila janitor, collector, mag-hire pa na siya og galing basta nagkakay ka nang mag-post online bitaw, kanang e-commerce e-marketer, tawag na. Daghang kay na sila gipang-hire. So dako ay expenses nimo, tama? But in Web3 guys, i-upload lang nimo online, ngunit na ka mag-hire. Okay? Mao ni siya ang power ng technology nga mag-utro gyud sa kinabuhi sa mga tao. Nga once nga dili nimo na siya ma-adapt, mabiyaan gid ka. Alright? So, mao siya ang RWA. And I tell you guys, kana bitay yung mga banag asawa bitaw yung mga padlungon. O hindi ninyo na yun, picturean. I-upload ninyo sa NFT, o hindi ninyo na mabaligya pa. Mabaligkit sa may mga palahubog ng bana diri ka. Kana mga asawa bitaw nga tabian ay nako. Pwede ninyo na siya i-upload. On-site proof nako nga kada tinuod. Mutuo mo sa ako? Yes. Mutuo mo? Sige pakitaan ta pag video para sa tuogin mo. Eh base nagtuo mo nagara-gara ako, no? Alright. So kani siya sa Project Nightfall. Kailangan siguro mo di ba? Sikat na ni. Daghan siya makita yung mga documentary, yung mga real life, yung nahitabo yun. Atong paminaw ng story ani nga tao. Tanawa na nanaw mo, right? Yung hapit-hapit na magminaw po. Just became a network. Probably just became a millionaire within days. You wanna know how? He took selfies. Yep. This 22-year-old Indonesian student took one selfie every single day for 5 years, all to build this amazing sped-up video just in time for his graduation. And for some reason, right now, people are rushing to buy every single one of these selfies. So right now, I know that you're asking, why would strangers spend so much money on his dry selfies? How the heck did the sales reach $1 million in just days? And now that he is super rich, what is he gonna do with all that money? Well, this is the wacky success story of Indonesia's selfie millionaire. Well, it's all about his story. Sultan Gustav Al-Ghazali, a computer science student, had the brilliant idea of taking daily photos of himself in front of his computer. He started at 18 and now he is 22, all to create this video. The internet being the internet, this eventually caught attention. The whole idea was just so clever that it felt like a good meme. People want to ride the hype. Initially, this selfie millionaire decided to sell these selfies as a joke. He thought it would be funny, because obviously he didn't think anyone would want to buy these selfies, which explains why he priced them at just $3 each. And so then obviously you may ask, how did the sales reach $1 million? 3 letters, NFT. I know a lot of you are confused, but let me just explain briefly. An NFT is basically any digital work that you can sell to make money or buy to own. Just like with paintings, digital work also can be put up for sale. Buyers want to get this one and only piece, and the blockchain technology backs it up to protect that ownership. Honestly, this topic deserves an additional video, a second one, which I will do in the future. But for now, all you gotta know is that when people say, oh, all you gotta do is to just take a screenshot of the NFT and you got it,
no, that is not punchable. I will explain to you later. And in this guy's case, when it comes to the NFT, he was lucky enough that a celebrity chef came across his selfie NFT collection and promoted it. Since then, more people rushed to purchase ownership of his selfies, and as hundreds more buyers came, it pushed his prices higher. At one point, one picture was even priced at $806 per selfie. And with all of this insane luck, this humble Indonesian student reached $1 million. So now that he has all this money, what is he gonna do with that? Well, he first might want to tell his parents. As of last reports, he still haven't told them because good luck explaining to parents how he made $1 million selling selfies on the internet. Outside of his parents though, he plans to invest all the money and eventually fulfill his lifelong dream of opening an animation studio. Wow, what a story! And honestly, I am so happy to hear about his story because it represents everything good about the NFTs and about the metaverse. I know that a lot of people right now are very skeptical about it and they don't fully understand it, which this year I will commit myself to educating you as an audience and explaining to you why there is always the dark side to something that has a lot of bright side. And in the case of this Indonesian student, we have a humble guy who made $1 million by luck, but also it brings opportunities for people who would never be able ever to reach this amount of wealth if it wasn't for the internet, if it wasn't for the NFTs, if it wasn't for the metaverse. And that's why I really like this story. Mark my words, I will dedicate my whole life into this space so that together with you, I can fight income inequality all around the world. Alright. So karon, sa inyong mga bana, bitaw madungon, nakadauli hubog, picture na pero post na sa NFT. No? So, ang point mo na ko ni guys, so, kani siya nga project, grabe kayo siya kanito. Futuristic, yes. But again, if ikaw mabiyaan, maglisod di ka ko dani. So, you're so, as inyo na to, lucky sa inyo na side, na nakadungog po nga presentation as free from QM. Alright? Alam ba ninyo na kani siya nga presentation is na anibayad? No? And you need to enroll, you need to pay para makadungog po nga presentation. But I share it to you guys as free para nga kamo mismo as a leader diri sa QM, Cebu Main Office. Kamo na mismo magtabi dito sa uban about ani bago nato na project. Okay? Okay. Ayos? Yes. Ayos. So, nakadungog po ganihan na sa ingon nga dili daw tanan NFT, RWA is safe or legitimate. Why? Kinsa man na makatubag dire. Tagaan ako 1 QMGT ko dato nako. Try na ko, sir. Sige, baga. Why? Sometimes ang app na gamiton mawag Wag ta? kana na siya yung system bitaw niya. Pwede din ang system na temporary na. Ragful na, ragful. Okay. Yung platform. Pero kabalo mo, ang pinaka main reason yun nga makuha siya ka kanang ilad. Kaya tagaan mo senaryo ha. Nako'y sakyanan. Akong gipicturan. Ako siyang i-upload sa NFT. Kaya akong ipalabas dito nga pagpalito niyo mo ning picture, ihatag ko na ko ning sakyanan ako sa imo ha. Alright? Karon, na ining palit. Ipalit niya picture. Contact din ko sa nagpalit. Ano din siya, man ang sakyanan. Kung sa'y sakyanan. So, ikuti mo pasabot. Nagin sa yung point. Picture mo yung ipalit. Ikuti mo pasabot. Right. Mao na, singo na nga way guys. Daghan ginam na scam. So careful, next time if na yung introduce sa inyo ha, then do your own research yun about scam. Ipangutangan na mo ganiha, pag mapalit mo GSA, digital ba na? Na may ma-receive na gold, ingon mo, naa. So, ibot pa sa ka mo mismo na isali kang QM. Tama? Yes. So, ibot pa sa tumingon ko nga kanang
QMGP diha nga token ay katumbas nga gold. Totoo mo dili. Yes. Yes. Totoo. Kaya nga ano, nakagi na siya backup ng gold. Alright? So, kani siya nga project, grabe kini siya kanindot. So, what does the QM crypto project solve for RWA? So, regulation and standards, grabe kayo. Solid, accessibility and liquidity, pas-pas na siya nga transaction kay blockchain technology ta. Technology and infrastructure, actually daghan gitag mga kani siya nga project mo kung daghan gyud siya mga sub category bitaw. Ma-discuss na itong uban niya. So benefit, pas-pas transaction, transparency, itong blockchain, tanan nga transaction makita recorded. Reduce cost, reduce cost siya. Then 24/7 pwede ka mag-trade. Pwede naman siya magamit. Maskin holiday, Saturday, Sunday, pwede. Alright. So, asset selection. A suitable real-world asset is identified. Atong product dali, always remember metals. Sa gold pa ta. Okay? Ato ni siya na-discuss. So, i-tokenize ang atong gold. Ingon siyang token. Alright, so pas-pas po lang atong expansion na ni. Kaya ang pag-adapt pa ni, no need naman tala mag-export pag mga materials, no need na. Ato na lang ihatag sa ila, isang access na lang. Alright, so muna yung gingon ng types of real world asset. Dili lang siya kaning mga building, pwede na siya bonds, pwede na kaning stocks. Ilan na po siya i-tokenize. Masking ganin ng US dollar, i-tokenize mo ganin. Kabalo mo na. Unsa man ang tokenized nga US dollar din? USDT. Yes, USDT. Unsa pa? USD, USDC. Di ba dagan sila? Kana silang mga token back up with dollar. Alright? Ang ato ang QMGP back up with gold. Kung makita na to, real world asset, kung tanaw na to ang sales yield, sa market cap pa lang na to, 9 na. USD. So, dako din siya nga project. Alright. Key regulations. Nakakani mga tanaw, unsa man inyong token? Issued here in Philippines by BSP? No. Singapore taha, Legatus Global. Alright? Yung mga tanaw, unsa man na, anong nag-operate mo? Registered ba sa BSP? Ha? Legatus Global po na ang atong token issuance na to. O issuer. Alright? And then, top wallet, ang kabalaka mo sa uban, na kay token, no? Unsa man ako pag-cash out? Tama? Nabalaka na din, unsa pag-cash out, iagi ba na akong bangko? Pwede. But, nagitay partner na exchange. Top wallet. Si top wallet, mura siya Gcash, no? Ang BOD niya sinang leader ni, I don't know if si RJ is siya bang chairman ani? Not sure, no? Pero sige gini, murag nausab kita sa Ortigas munggo, ang main office ato dito. Ang office ato sa Ortigas, na dito ang mga IT team. So once ka mag-meeting na sila, ang IT sa QM, ang IT sa Top Wallet, dito. So mga mga tao na met na nanako sila dito sa office. Alright? So, ang nakanindot ani siya nga kuan, kaning Top Wallet kay licensed by BSP gini siya. Hindi siya basta-basta. Okay? And then, quantum bullion. Mga tana, mingon mo nga, back up with gold, yung inyong token, niyang mamurot ang gold eh. Diba? Nabigyan mo tana na, kung mamurot ang gold, ang tubag, nidugay naman ang quantum siguro na. 12 years naman na, magaling na murot ang gold. Kaya ang kanindot mo ni quantum, complete ecosystem siya ba? Na siya mining, na siya refinery, na siya bangko, na napon siya kaning gold, which is springs, na pagin siya insurance, na siya marketing, na siya mga agent, tanan, kumpleto na. Tanan nga kinahanglan sa isang company, nag-ikot lang kay quantum. Alright? So kung nabalaka sila nga basin mahutdan mo og supply para i-back up anang inyong token, no, it will not happen. Kay 12 years na ta nag-exist, ang hinunoa, ang sales nato niangat na hinuon siya. Sa katong mga wala nakabalo diri
ang sales nato sa Quantum, no, last year, QMEI is 500 M USD. Alright? Namo kayo uban nga mag-BI ba mo na nga nana ko na inyong pang-scam. Na, di ba? Especially kay related siya sa crypto. But guys, ang nag-establish siya nga project, existing company that existed 12 years in 16 countries na with complete ecosystem, di ba? Kasi diha tanan. O kani siya is nahimo lang siya nga expansion to adopt the Web3 network. Para kaning unsa kapaspas niya tong transaction karon using Web2, kaning existing na to karon nga mga product, it will be much faster kung ato siyang i-extend diri sa Web3 network. Alright? Iisipon na lang ninyo na mo invites. Balik ka QMGT. Pag-buy, dali na kayo. Okay? But, wala na mo i-discourage ang tanan. Nga, tungod kay natin bagong project, kamo mobalhin diri ang nga project. No. Much better gani. Para ma-maximize inyong kita, GSA mo na. Ang 85% sa GSA mo, ihapak diri. O di tulo ka po kinyong gigunitan. Diba na may physical gold, nga ba may QMGT, na pa may QMC. O, di ba? Tulo ka buok. Manang grabe kay kanindot. No? Okay. So why gold plus cryptocurrency? Based sa ko experience, by the way guys, I am a forex, gold, and crypto stocks trader for almost 8 years na. Okay? So we also have students nagatudlo ko ni about sa forex, pag-trade sa gold, nagatudlo ko ni. And then, based sa akong nabantayan gid, si gold ug si cryptocurrency almost magkapareha sa movement. Yang kalaban nila is USD. Manang kung mabagsak si US dollar, moangat gini si crypto ug si gold. Okay? Ano na siya kasimple i-identify? So why gold plus crypto? Giuban gila to ng duha. Yang atong physical gold, i-tokenize na to siya karon. Mao na siyang gitawag og tokenization of RWA. Kaya ang real world asset nato isang physical gold, ato siyang i-tokenize. Okay? The ultimate combination, best of both worlds. Oh, yes, physical gold plus digital. Maximizing bull run, itong parehas ra man sila movement. First mover advantage. Mo ni siya pinaka-importante. No? Grabe kay ni kaswerte sa ato ang nadri karon kay kita ang makauna ani nga project. Una sa isa ka project, especially cryptocurrency, kung kinsa nakauna, di hayahay ka. Ana ra. Okay? Kaya kapalit mga barato. So, challenges of gold purchase, like kaning sa physical gold niya, lisod mangin mo palit ito physical gold eh. Palit kang physical gold, baktas ka diri sa kulon siguro no, papuslot kay siguro yung kilid ba. Hold up diretso. Nalisod kayo. Pero ang quantum solution, dali kayo. Especially yung ato na siya ma-divert sa Web3, mo na ni siya. Pwede mo siya i-trade anytime. Buy ka anytime. Pwede gabi, cut-down, pwede. Holiday, Saturday, Sunday, pwede. Tapos, transparent na pricing. Kung siya mo nakita niya ang price, mawag na siya. Tapos, nakapag-hinday ka ng gitawag o DeFi. Alright? Sa DeFi, daghan ka na siya category po ng DeFi. Okay, so muna niya akong gingon. Quantum metal advantage. Natay sarili na ito nga business model, mining, refinery, so tanan na diha. Tapos, pwede mga partners. So, existing company na gini siya karon nga nagkuanta kumbaga kanang naghimo ito tag bagong project to extend our business. To extend our business kay ngano, kasagaran manggod sa ako ginabantayan ha, kasagaran sa nisulod sa quantum karon is kadtong mga nag-age mga mga ano siguro pataas, no? Kasagaran sa nisulod yun. Ang 29 below, wala kaayo. No? Yan naman, ang ilahamang gold, mas anad sila sa cryptocurrency. True. Okay? So karon ang atong gibuhat para market gid tanan. Market tanan ba? Capture ang Katong market. mga batanon,
Hinabatan mo. Ano siya market na tanan nato. Ang So, crypto day, pilay age, range. nagaling ko kay ilan, no? Guys, dili yung singon nga kanang hinambog. Ako, sabay na po pag hinambog. Ikaubanan man ako siya nga trader. He is like, ang isa 16 years old, na siya 900M. Wow. Ang isa 17 years old, mga student pa niya, na siya 1.5B. Wow. Crypto. Sa Binance. Crypto. Labaw na ko. And you know what? Trading. Crypto trading. Kinsa familiar with Bitcoin? Bitcoin, hanggang ngayon. Pilay value ni Bitcoin karon? Tanong na ito. 4 million. Tanong na Bitcoin 3.9. na? Pila na? 3.9 million. 3.9 million? Ay, muto ko ba mo? Yung moingon ko, last 2009, ang price ni Bitcoin, 5 pesos pa. Early 2009, 5 pesos. Dili mo taon, no? O, di, patanawin pa mo. Nasa ninyo. Pag siya nakabuta, asa man to? Pila man na? Point. 10 cents? 10 cents. Pila 10 cents sa dollar, di ba? 5.8 pesos. Ha? Sa unang panahon, barato ba ito? 2009. Kung naunaan na lang ninyo, kung nipalit mo og Bitcoin last 2009, unya na lang magigunitan na pulo ka Bitcoin, pila ang presyo karon isa? 3.9. Pila inyo? 39? 39. O, di ba? Ano ang time 39? So, And- kung pasabot, katong mga naunaan ni nga project, kani nga token, hayahay karon, tama? Yes. Sige, Baligya, Manila. Ibaligya man. Kaya wala man lagi nag-expect, no? Wala gid nag-expect. Actually, usagi ko sa grabe ang pagmahaya ni kay tungod. Na-claim na mo si Bitcoin last 2007 pa dugay na. Wala nang siya value, mo nagigamit na naman siya sa trade bitaw sa dula. Kaya mo may itong first. Wala gid kaya ang kuan mo No sa una, once history. mo is good kag token scam, di ba? So karon kinahitabo naman ni naulahi man ta sa Bitcoin. Nakadikit na dali sa QM na mag-project o gingon ani nga related sa crypto, magpaulahi pa mo. No. Ha? Paguna na? Bahala nang napulang kabuo. And, mo ni siya ang naitabo, no? Hopefully, klaro ni sa tanan, no? Gani siya nga project. Grabe kay siya kanindo. Kasagaran din sa mga nakadungog, ani nga katong mga nakasabot, bitaw, minaw, yun. Di lagi katuog lagi. Nanan, di na sa dikatog ni sila ro gabi. Di katuog. Kanapit ang hinda, naka-idlik na ka kaniyot, bangibangon na po ka, kinakuno na ka na. Gila, ganito yung value at tungkwan. Token. Ano ba ito? So, two main tokens kay Quantum Metal. First is QMGP. Alright? Second is QMC. Ang QMGP is RWA token. Tingnan naman, real world siya kay tungod, nag-back up siya og gold. Alright? Kung ang USDT kani, ang backup niya is dollar. What do you mean by backup? But pasabot, kung pila value ni $1, mo pay value ani niya. Okay? What do you mean by backup with gold sa QMGP? Kung pila ang value ni gold per gram, mapo na siya ang value ni QMGP. Alright? So real world gid siya kay ang imong gipalit ng isa ka QMGP equivalent siya sa 1 gram sa gold. Okay, nangipanguntahan mo sa ako kung na ba ko'y QMGP, pwede ba na ako withdrawon ang physical gold? Manakalang na mo? Yes, pwede ang buhaton. Lahi mo siya ka platform, di ba? Kay project number 2 mo ni. Kung na kay 1 QMGP, maabot ang panahon, no, pag na fully established na ta, imo na siyang i-divert sa GSA, withdraw ni mong physical gold, ano ka simple. Isa naman ta ka company, duha lang siya ka platform. Okay? Tabok lang nimo. Ikaduha nga token nato is QMC. So, si QMC, naka-airdrop ni siya karon nga once nga mo balik kag isa ka QMGP,
na kay ma-receive na libre na QMC. And sorry to tell you guys, katong mga nagpaabot sa tubag nga unsa ba ta karon stage 1 pa magyapon ng pre-sale karon, no. Tapos na. So before, kung mapalit ka 1 QMGT, ang free nimo nga QMC is 400 token o 400 coins. But now 300 na lang po. Alright? So again, 1 QMGT, 300 QMC na lang ang ma-receive. I'm really sorry. Ang nagpa-reserve. Ang nagpa-reserve. I don't know. Pumunta na niyo si... Erica. Okay? Money down. So what do we have? QMGT provide stability. Oh, stable gid siya. Namagi aga nila mo tanan no nga. Si QMGT ba daw possible ba daw mabuto 1 million ang isa ka token? Di ba? Karon na mo. Para Bitcoin ba? Possible ba siya mabuto 1 million? Para sa ako possible siya. No? Pang 10 generation siguro gikan sa imo. Why? Back up with gold siya. Kung pila ang price ni gold per gram, mura po ang price ni QMGP. Then always remember guys, gold karon ang price per gram pila? 4,000 o 4,000 pesos pa tawid, so 1 million yun na. Dugay pay na siya no. Manang malabong pwede siya maabot yun, grabe kay kadako. Kay stable coin mo siya god. Kung natin pagpaliton ng mga product, QMGP ang atong gamiton as payment. Mura siya $1. Ano ba? Tinuod na kwarta hindi mo, pero digital. Di ba? Ako ni klarohon sa tanan member nang iwala makabaluan ni. Di ba ang dollar back up with gold? Tama? Tapos 1872, 1972, nawala na siya back up with gold. Okay? Karon, ang atong QMGT back up with gold. So kung imo naon, nahog pa dahil nga murag mas original pa ning akong QMGT. Okay, sa ato lang ba, di ba? Kaya back up with gold man. Gold is the real money man. Kaya kung pagkano nimo nga gusto nimo i-convert, bali nimo JSA, bawa nimo physical gold, baligyan nimo kung sa imong gusto mo buhaton, bahala na dihan. Di ba? So si QMC pod, ano siya? Kung gusto mo ka nang mulupad-lupad, ang price, pareha ng Ethereum, pareha ng Bitcoin, si QMC possible. Kaya ang si QMC mang gold, wala siya kay base kang gold dili. Anya hindi base gid is kung unsa kadaghan ang taong nagamit sa iyaha. Alright? So, duha atong token at stable, natay kaning volatile for growth as mo abot ang 10,000, 20,000, ang isa ka coin ana, lupad gid na siya. Mo na ang gitawag siya nga balance ang atong risk approach. I-balance siya. Kaya stable coin lang po, dili kayo bito siya kanang exciting, appealing kay base pag JSA na lang po pareha lang niya kung price, di ba? Kanya kay naman tay QMC be. O niya kay ang uban diba dire base sa unabawan kay na 60,000 yung token QMC. Yo! Ay, Juan, Miga Biamiano. wala ko pagkakaroon ng pangalan. Miga Biamiano. Isa ni calculator be. Ikaw sa pula na to Be, calculator. ate, calculate, be. Eh. Be, sige, 50k, go. sige 50k QMC. 50. 50,000. Sige po na 50,000. I-multiply na to at least siguro 10,000. Ano? Pesos. 10,000 pesos, sige. Example ha, after how many years? Nisaka si QMC o 10,000 pesos ang value. Possible ba? Dili. Possible. Possible, di ba? 500. Pila? 500 million. Woo! Maguling na tao. Grabe no? 50,000 coins. Tumutunog. So token features and utility, right? Kahit 1,000 na lang. Not bad pa rin. Okay. So nara. Si QMGT, ang equivalent is 1 gram of physical gold. And again, if you want to claim the physical gold, butang sa GSA, i-claim niyo ang physical gold. Yun na siya pamaagi. So, kung natin mga example, mag-launch tayo kahit nga RWA, let's say silver. So, napatay silver na po niya token.
dili na siya QMGT, siguro mga QMST na itawag na, di ba? O base na naputi copper pohon, mo siya gamiton pampay. Right? Sa katong uban na itong mga products, siguro pagkawas na itong sariling unlupad niya sa kyanan pohon, char. Di ba? QMGT mong gamiton pambayan. Okay? So, si QMGT, total supply for now is 3 million na token. Back up na siya with 3,000 kilograms of gold or 3 tons of gold. So, 70 ba gyapon? Dili na. Token price 70 ani nga time. Karon is 74 per gram, di ba? So market cap is 200 M USD. Mo ni siya ang atong allocation no sa kuan sa tokens. 10% daw sa liquidity, 10% sa team, 15% sa development, 65% is kanang mapadulong sa inyo ha, tanan. Sa tuwa tanan. Okay? So, ano ni? Kumain na ta sa first private sale. Karoon na ta sa second. Ang atong ma-receive is 300 QMC na lang ang libre. Yee! How sad. Di ba? Pero, dili pa na unahin guys, okay? At least, naagahapon tayo QMC. Right? And again, ang QMC karon dili na ninyo mapalit mas kinasa. Makuha lang na ninyo kung mapalit mo QMGT as libre. Kunya na to ang QMC kataw ko i-calculate ginihan. Konting mulupad-lupad kaning QMC. Okay? So, ano siya ang current gold token? So, nanay nag-attempt no, ng mga company na i-back up nila ang ilang tokens with gold. But kung ako may papilion, QM ko existing na, nagitanan kuan ba? Kaya kompleto na bitong tanan bitaw, may daghan kuan. Di na kinalang na may pag-partner paglain, ngunit na. Okay, lending borrowing. Ano siya sa atong DeFi? Isa siya sa atong kumbaga category niya, no? Pwede ka mo-borrow. So, specific amount siguro, may bawaan rin ninyo pag mag-launch ng atong trading platform. E kung kinsa to diri ang mga traders sa crypto or forex, magpagawas ta og sarili na tong trading platform. Decentralized wallet. Kay parang atuan ng token, ato gyapon ang platform. Alright? Familiar mo about Binance? Magpagawas kag parehasa na. QM. QMS sa tawag, I don't know kung sinawagan na nila. Okay, ongoing pa pag-develop ana karon first quarter. So pwede po ta mo hiram diri ha. So unsa ka pamaagi unani? Ang kanang sa DeFi natin unani ang atong product kay simple ra pa siya explain. GSA o GCA di ba makabaro ka 25%, tama? Tama? Yes. Diri sa DeFi simple lang kayo. Mapalit ka og 1 GT. Wala na gyapon siya og kuan. Wala siya GSA. Huwag ka yung 1 GT, siguro, dili pa ni final law, may bawaan na yun nato, mag-start na siya. Ang imong mabaro na is, possible, 70% na nato. Okay? Wala siya GSA, but in crypto world, muna siyang sa ikatulong project. Nakay 1 gram of gold, or ino na to, nakay 1,000 sa GSA, 850, balik sa imong bangko. Diri, nakay valor 1,000 po na QMGT, pero may yung value ha, 700, mapadulong sa imong bangko. Mura niya po siya sa GSA o GCA. Okay? So, dili na kayo mo maglisod, yan ang word nga DeFi, unsa man ang DeFi, baro, ano, yun. Palit kag QMGT, hiramon ni mo ba? DeFi ang term sa Web3. Now, DeFi is decentralized finance. When it comes to money, mo na siya ang iyang definition. Isa na siya sa iyong category ka ng borrowing and lending. Alright? Kaya kung ba man sige, naganda mong example ha. Di ba ako nag-trade man ko? Karon, ali-ali na lang. Dirita magsugod og example sa Web2. Di ba? Nagplano ko nga mopalit ko og sports car. Unsa may sports car nga mo gusto ba? Lamborghini. Ferrari. Ay gusto ko Toyota Supra. 2024 model, ano ba? So, ang price niya is 5 million pesos. Tama?
Before ko mupalit, akong gibuhat ng GSA sa ko. GCA mo tayo akong ipalit itong 5 million. After 5 years, akong sakyanan, ikanan ako, grabe na maggasgas, kasi syempre, 200 ang dagan mo tuyok na rin sa Ayala ra ba, 200. Diba? Sira-sira ang akong buwan, Supra. After 5 years, naka-decide ko, ako na ni baligyan ni, na ni Ayo, baligyan ako 1M. Diba? Karon pagbaligyan ako 1M, after 5 years, kani times 2 man muna akong GSA. So ang akong i-deposit nga 6M, nahimong 12M. So i-minus to akong hiram nga 5M, 7M na nabilin, minus charges, siguro nakakoy 6M. So nikita pa kong 6M sa akong GSA, nakakoy 1M sa akong Supra. Tapos ako Supra, gayo-yo na ako, waras-waras, dagan-dagan sa Ayala, di ba? Palit ka sa bago. So, mao na siya ang Model 3 sa Web 2. But sa Web 3, halos same lang. Palit kong sakyanan, palit sa upuan, QMGT. Tapos ang katong akong ikuha dito, ang percentage mo, tayo palit sakyanan. So, halos same lang siya. I-convert na siya into crypto. Lahi lang ang term, pero parehas rin sila. Okay? So, malaming sa ato dili na mo maglisod og sabot in town, oy. Di ba? Alright. So, what is the main purpose and the usage of QMC? Si QMC guys, again, airdrop lang na siya, no? Makuha lang na siya karon as free kung mapalit ka og QMGT. Kunya ang iyang main purpose gyud kag QMC is for network fee. Or kanang gitawag nila o gas fee or charges, transaction fee, mao na siya. Tanan nga mahitabo diri sa platform sa QM, ang charges ana QMC ang bayad. Okay? So ang explanation ana yun ani. Sa demand and supply, di ba? Pagdaghan gani ang supply, gamay ang value, tama? Eh, but pa sabot daghan ang supply, hinay pud ang demand. Mutaas kani ang demand, ning gamay ang supply. Pag gamay ang supply, di taas pud ang value. Ano na, di ba? Ang explanation po yung nani. Sa atong sa atong platform, o daghan na magamit ana, every time nga na yung mga transaction diya, let's say, mag-buy, mag-sell, mag-trade, kinamang yung mag-trade ana. Nga, mangutang, kanang sa DeFi, di ba? Mangutang. Ang bayad ana guys sa transaction fee is QMC. Okay? So every time nga na yung magamit og QMC, kana nga charges, matapok na dito sa isa ka network pool. Ingnon nato nga gi-burn siya. So, tanggalon siya sa supply, mo nang mutaas ginapagayon iyang value. Unsa man ang akong ma-compare ano na token. Are you familiar with Ethereum? Yes. Ano ang price ni Ethereum? 206,000. 106,000 pesos na karon, no? Pagsugod niya. Pagsugod na mutuo ba mo What's kasi the year? tabo lang na. What's a year? Ang year Ethereum parang nasa mga 2013, 2014. Oh, But we can search siya to, ha? So that's basically 10 years. Na, in 10 years time na, bilyonarya na ako, amiga. Basi Yun na kayo na 10 years, 5 years. Basi magparapol kang sakyanan niya. Happy Alright, nag-start ang ilang project guys, so see, i-post siya sa white paper niya last 2013. So ang launch niya siguro, ang starting niya nga ning nailado siya is 2016. Oh, And that's ang less bago, than ano, is 2 it years. Dili, uy. Dili siya ka Guys, years. Diba? What is Ethereum? Ethereum is one of the leading network fee token. Kanang bitaw mo transfer kag Bitcoin maski unsa nga token, kasagaran ginagamit kin sa una is Ethereum. Okay? Sa pagkakaroon, daghan na ang gawas nga token nga mura siya og QMC. Naatay kaning gitawag og Tron, which is mo na siyang TRC20 kabantay mo itong presentation sa Zoom dahil duha ka option. TRC20 and ERC20. Ang Tron, TRC20 na siya. Ang Ethereum is mo ni siya ang ERC20. Mo na siya, mga network fee na siya.
So, kung dagang tao ang magamit ana, syempre ako gusto ko mag-transfer og crypto, piliun ako ang Tron kay gamay ra kay charge. Mao na siya nga mo na siya isa sa main reason nga mulupad ang price. Okay? And again, si Ethereum before is centavo, karon 200,000 pesos sa isa. Sana lang kanis QMC. And akong balikon. Balikon ako ha. 500. Ethereum guys, wala na siya backup nga tarong nga company before pag-release sa white paper. Again, sa mga wala nakadungog, si Ethereum wala siya tarong nga backup nga company before. Kung i-compare na to si QM guys, no? Existing company na mo si QM. Kung mayroong ka-community, naan ang community ba? Ang ato ng kulang, masugda na to sa Philippines, pagawa sa to sa Thailand, pagawa sa to dito Singapore, Malaysia. Pag Wala. 16 countries na mo gamit, diha pa lang. Daga na kanyang gamit, di ba? Si QMC, Susma. maginahinay, dili Migo. hinahinay, Migo di ba? Guys, aking i-calculate din ha. Bilang balik na to? 500 million. Ilang value isa? 10,000. Di ba? 10,000. Kung makamot og 200. Kung makamot og 200,000, be, makatog pa ka? Matog sa billions. Matog sa coins. Wala nga guys, ano na, kanto itong nalunggan ako ni siya ka project. Kaya ang QM mong doon, naglisod kong to ganito, kadlaw. Dati mong gihatag niya sa ako niya project ni Sir Erwin. Isa kasi managi ko na nagsigit, limbag-limbag ba eh. Wala pa di pa po ko ka-recover kay di ba nag-trade man ko, na-fail ko sa Binance, na kung kwarta na wala. Wala pa ko ka-recover. Karon, ang gusto mo na ko unta is mabutang mo dako without sa GP. Ano ba? Di ba? Sakit ka sa buto ka nang gusto di ka mubutang ba? Wa ako ikabutang mo eh. Ano kita? Wala di ko kataw. Isa kasi mana gyud ko to sige ra ko kuan. Nagburuto ko ba? Sakto sa mukha ba? Di ba? Never today. Mana ako ni siya i-share sa inyo guys. Dili kay ngon nga gusto lang ko mo dato ko. No. Ang gusto na ko di pon mo katog. Para bahin ta. Bahin ta ba? Di na mi kato. Alright. So QMC Tokenomics, initial market cap is 10 million. And circulating supply natin 100 million QMC. Tapos ang price karon is 1 centavo pa. 1